Ang kwentong ito ay bunga lang ng aking malikot na imahinasyon at layunin ko lang na mabigyan kayo ng nakakilabot na kwento sa mga sumusubaybay sa aking munting channel at hindi ko layunin ang manira ng isang produkto na marami ang tumatangkilik. Salamat at ito ang simula ng kwento. Sa isang barangay ng Valenzuela, may isang binatang nagngangalang Ricardo Augusto na tawagin na lang nating Kadyo dahil iyon ang nakagisnan na itawag sa kanya simula ng bata pa lamang siya. Mag-aalas 7 ng umaga, habang nagkakape at nakadungaw sa bintana, ay may lihim siyang minamatyagan. Oh, ay aga-aga eh. Pinagmamasdan mo na naman yung mag-asawang weirdo nating kapitbahay. Mukhang nagdududa na ako sa iyo, Kadyo, na baka kursunada mo yung babae. Hoy, may asawa na yun. Maagang pagbibiro ng kanyang tiyo Mario na kasama ni Kadyo sa kanilang tinutuluyan. Ang tiyo naman, siyempre hindi no. Nagtataka lang ako sa mag-asawang yun. Hindi man lang sila marunong makihalubilo sa mga kapitbahay natin. At isa pa, gusto ko sana silang kaibiganin. Para kung makuha ko ang loob nila ay magpatulong ako sa kanilang makapasok kung saan man sila nagtatrabaho. Tugon naman ni Kadyo sa kanyang tiyuhin. Ano? Nahihibang ka na ba? Usap-usapan nga dito sa barangay natin na aswang ang mag-asawang yun. Dahil sa mga kakaiba nilang kinikilos. Palatak naman ng kanyang tiyo Mario. Sino naman ang makating dila ang nagparatang niyan, tiyo? Baka naiinggit lang ang taong yun sa kanila. Sa tingin ko, mukhang asensadong mag-asawang ito dahil pareha silang may maayos na trabaho. Nakangiting tugon ni Kadyo sa kanyang tiyo Mario. Ganito kasi yun, Kadyo. Nagmula ang ugat ng usap-usapang iyon kay Aling Ilyang, yung matandang manghihilot at may dunong din sa pagtatawas. Isang araw kasi, nakasalubong ni Ka Ilyang ang mag-asawa. Naobserbahan niya na medyo lumipat bigla ang mga ito sa kabilang panig ng kalsada. Pansin din niya na masama ang pagkakatitig sa kanya ng mag-asawa nang malampasan niya ang mga ito. At napansin niyang medyo uminit ang dala niyang lana at nabawasan na ito dahil umapaw raw ito sa botelya niyang dala. Isa kasing pangunahing pangontra ang langis sa mga aswang. Alam naman ng mga taga rito sa barangay na numero unong tsismosa si Aling Ilyang. Yun tuloy, headline ng mag-asawa dito sa ating barangay. Mahabang litanya ng kanyang tiyo Mario. Bagamat hindi pa rin kumbinsido si Kadyo na aswang nga talaga ang mag-asawa. Dahil sa mga narinig ni Kadyo sa kanyang tiyo Mario, ay hindi na ito nakipag-argumento pa sa kanyang tiyuhin. Lingid sa kalaman ng kanyang tiyo, ay tinuloy pa rin ni Kadyo ang kanyang plano na makipagkaibigan sa mag-asawa. Pasado alas 4 ng madaling araw, ay abala sa pagluluto ng lugaw si Kadyo. Nang matapos na siya ay mabilis siyang tumungo sa bahay ng mag-asawa. Dala ang isang malaking mangkok ng lugaw na kanyang ibibigay. Pagkatok niya sa tarangkahan ng mag-asawa, ay agad siyang pinagbuksan ng dahon ng pinto at bumungad sa kanyang harapan ang babae. Magandang umaga po. Ako po si Kadyo. Medyo naparami kasi ang nilutong lugaw. Kaya naisipan kong mamigay sa mga kapitbahay. Ito po, bigay ko po sa inyo. Sana'y magustuhan niyong mag-asawa ang luto ko. Bungad na wika ni Kadyo. Subalit, imbis na matuwa ang may bahay kay Kadyo, ay pinandilatan siya nito ng mata. Dahil agad na nakita ng babae sa ibabaw ng mangko ang pamintang durog at may kasama pang tinadtad na piniritong bawang. Kaya napatitig ito ng masama kay Kadyo. Imbis na kunin ang lugaw, ay padabog nitong isinara ang pinto
na tilabay na insulto sa ibibigay sa kanya. Malinaw na narinig ni Kadyo sa loob ng bahay ang gumagaralgal na boses ng babae. Sabay sigaw na umalis na siya. Sa narinig ni Kadyo ay tila binalot siya ng matinding hilakbot, kaya nagmamadali siyang umalis. Muntikan pa niyang mabitawan ang mangkok ng lugaw na balak niyang ibigay. Ilang araw ding sumama ang kanyang pakiramdam. Buhat nang pumunta siya sa bahay ng mag-asawa. Para mawala ang nararamdaman niyang sakit, ay naisipan niyang magpagamot kay Aling Ilyang. Aling Ilyang, buwan po kasi matanong ko lang po, saan po kaya dito banda nagtatrabaho yung mag-asawang pinaghihinalaan yung aswang? O sa isang tanong ni Kadyo na tila nahihiya sa matandang manghihilot. Ano ka mo? Kung saan nagtatrabaho ang mag-asawa? Doon, sa lumang compound na parang tila abandonado. Dahil kakaunti na lang ang naninirahan doon. Teka, bakit mo naman naitanong iho? Kuwan po kasi. Gusto ko sanang mag-apply din sa pinapasukan nilang trabaho. Mukhang maayos yata ang pasahod sa kanila. Tingin ko, makakaipon ako kung matatanggap ako doon para matulungan ko din si Tio Mario sa mga gastusin sa bahay. Ano? Nahihibang ka na ba? Sa tingin ko, mukhang hindi ordinaryong tao mga namamasukan doon. Kaya huwag ka nang magtangkapan na mag-apply doon. Isang beses na akong nakaraan sa lugar na iyon, may narinig akong ingay na tila isang makina na may ginigiling na matigas na bagay. Saad ni Aling Ilyang habang inihilot ng langis ang likod ni Kadyo. Hindi na lang umimik ang binata matapos siyang hilutin. Pagkaabot niya ng bayad ay nagpaalam na siya sa matanda. Pero hindi pa rin nawala ng pag-asa si Kadyo. Kinabukasan, maag nagising ang binata matapos magkape at nagpaalam na siya sa kanyang tiyuhin na maghahanap ng mapapasukang trabaho. Mag-iingat ka, iho. Alam kong nababagot ka na dito sa bahay. Maganda yan habang bata ka pa. Meron ka ng trabaho. Maiksing tugon ng kanyang tiyo, kaya wala na siyang sinayang na oras. Pero lingid sa kalaman ng kanyang tiyo Mario, nagtungo siya sa compound sa sinabi ni Aling Ilyang kung saan namamasukan ng mag-asawa. Kaya binaybay niya ang maingay at mausok na kalsada dahil sa mga sasakyang dumaraan. Kulang-kulang 30 minuto na siyang naglalakad nang makita niya ang isang poste, katabi ang isang waiting shed. Maingat na tumawid si Kadyo sa kalsada dahil doon banda ang pasukan patungo sa compound. Nang marating niya ang kalsadang iyon, papasok sa compound, ay wala na siyang sinayang na sandali. Habang abala siya sa kanyang paglalakad, ay nadaanan niya ang malalaking bahay na may matataas na pader at may malawak na tarangkahan. Kung kaya't hindi niya makita ang nasa loob. Sa tabi ng gate ay may pintuan na kailangan mong katukin na kung saan doon nakapwesto ang gwardya na nagbabantay. Sa kanyang paglalakad, papunta sa pinapasukan ng mag-asawa, ay napansin niya na unti-unting tumatahimik ang paligid dahil malayo na siya sa main road at hindi na niya naririnig ang nakakabinging ingay ng mga pampublikong sasakyan. Kaya binalot ng katahimikan ng buong paligid habang patuloy siyang naglalakad. Hanggang sa nakita niya ang eksaktong lugar na pinagtatrabuhan ng mag-asawa dahil natanaw na niya ang kulay itim na tarangkahan. At dito na narinig ni Kadyo ang tinutukoy ni Aling Ilyang na makina na parang may dinudurog na matigas na bagay. Kaya't nilakasan niya ang kanyang loob at nang makalapit siya sa malaking gate ay marahan siyang kumatok. Sa una niyang pagkatok ay walang nagbubukas ng gate, kaya paulit-ulit siyang kumatok. Dumating sa punto na may sumilip sa maliit na siwang ng tarangkahan at sabay nagwika ng patanong.
Sino ka? Anong kailangan mo dito? Hindi mo ba alam na pribadong lugar ito? Mga empleyado lang ang maaaring pumasok rito. Supladong tanong ng gwardya. Sir, ako po si Kadyo. Magtatanong lang po ako kung may bakante pang trabaho. Baala ko pong mag-apply. Tugon ni Kadyo. Sa puntong yun, biglang bumukas ng kaunti ang pinto sa gate at iniluwa ang isang matangkad na lalaki na medyo malaki ang tiyan. Malalim ang mga mata nito at masama ang pagkakatitig sa kanya. Nang makita ito ni Kadyo, naisip niya na ito ang nakatalagang bantay kahit na hindi ito nakasuot ng uniforme. Bago muli nagwika ang gwardya, ay marin itong napasinghot na tila inaamoy siya na parang asong ulol. Wala na kaming bakante dito, kaya maaari ka nang umalis habang may oras ka pa. At kung mahal mo pa ang buhay mo, huwag ka nang babalik dito. Singhal ng gwardya. Sabay pasok nito sa loob at padabog na isinara ang pinto ng gate. Nagtataka siya kung bakit ganun na lang ang inasal ng gwardya. Kung tutuusin, ay malinis naman ang intensyon niya na mag-apply ng trabaho. Nahihiwagaan din siya sa weirdong ikinikilos ng gwardya. Kaya wala siyang nagawa kundi ang umalis na lang. Dismayado siya sa mga nangyari. Gayunpaman, hindi siya nawala ng pag-asa at susubukan na lang maghanap ng ibang mapapasukang trabaho. Habang binabagtas ni Kadyo ang labasan ng compound, ay laking gulat niya na may magsalita sa kanyang likuran. Iyo, sandali lang. Maaari ba kitang makausap? Nang lingunin niya ang tinig na nagmula sa kanyang likuran, ay gumuhit sa kanyang paningin ang isang matandang lalaki. Nagtataka siya kung saan ang galing ito. Siya lang naman kasi ang naglalakad sa tahimik na kalsada. Sino po kayo? Grabe naman. Ginulat niyo po ako, Manong. Nagtataka niya na tanong at nagpakilalang matanda sa pangalang Mang Artemio. Pasensya ka na, iho, kung ginulat kita. Kung hindi ako nagkakamali, ikaw si Kadyo na pamangkin ni Mario? Tama ba ako? Paano niyo po nalaman ang pangalan ko? At bakit kilala niyo ang tiyo Mario ko? Hindi na mahalaga kung bakit ko kilala. Alam kong naghahanap ka ng trabaho. Gusto mo ba mabago ang takbo ng buhay mo? Nahihibang ka na talaga, iho. Pati ang mag-asawang aswang, binigyan mo ng lugaw. Didiretsuhin na kita. Bibigyan kita ng 100,000 piso. Kapalit ng ipapagawa ko sa iyo. Nakapagtataka naman po kayo, Mang Artemyong. Pati ang tungkol sa bagay na iyon, nalaman niyo pa? Sino naman ang tatanggi sa ganyang kalaking halaga? Ano po ang pagagawa mo? Baka may ipapatumba ho kayo. Hindi ko po yun kayang gawin. Ano ba yung iniisip mo, iho? Madali lang ang ipagagawa ko sa iyo. Pwes, magkita ulit tayo dito, mga 4:00 ng hapon. Kung interesado ka, doon ko sasabihin ang ipapagawa ko sa iyo. Bale, tanggapin mo itong kaunting halaga. Bayad ko sa pagkabala sa iyo. Umuwi ka na at pumili ka ng makakain nyo ng tiyo Mario mo. Laking gulat ni Kadyo nang isuksok ni Mang Artemio ang pera sa kanyang bulsa na ayaw sana niyang tanggapin dahil nahihiya siya. Kaya dinukot niya ito sa bulsa upang isauli sa matanda. Ngunit nang hawak na ito ni Kadyo para ibalik ay laking gulat niya dahil wala na ito sa kanyang harapan. Inilibot niya ang kanyang paningin sa buong paligid pero hindi na niya makita ang misteryosong matanda. Bigla itong naglaho na parang bula.
Saan kaya pumunta ang matandang yun? Ang laki naman ng ibinigay niyang pera. Ani ni Kadyo sa kanyang sarili. Nagmamadali siyang umuwi at ipinagpaliban na muna niya ang paghahanap ng trabaho. Subalit bago siya umuwi sa kanilang bahay, ay dumaan muna siya sa palengke. Samantala na makarating si Kadyo sa kanilang bahay, laking gulat ng kanyang tiyuhin sa mga bitbit na supot ng kanyang pamangkin. Ano yung mga dala mo, Kadyo? Saan ka kumuha ng pinambili mo? Baka nanggaling yan sa masama. O di kaya ay nangulimbat ka. Yung naman, winenas lang po ako ngayong tumama ang tinayan kong numero sa waiting. Tumaya kasi ako kanina sa kaibigan kong kobrador na si paring Erap Estrada. Palusot at pabirong sagot ni Kadyo sa kanyang tiyo. Hindi na naghinala pa sa kanya ang kanyang tiyo Mario. Bagkus natawa pa ito sa biro ni Kadyo. Nagsimula na silang kumain ng ihain na ng kanyang pamangkin, ang biniling inasal na manok na siyang paborito nito. Masaya nila itong pinagsaluhan dahil oras na iyon ng tanghalian. Sa sarap ng ulam nila ay taob ang isang kaldero. Marahil ito na siguro ang huling sandali na makakasama niya ang kanyang tiyo Mario sa hapag. Dahil tatanggapin na niya ang alok ni Mang Artemio, interesado siyang makuha ang 100,000 piso na inalok ng matanda. Pagkarating pa lang ni Kadyo sa pinag-usapan nilang lugar, ay nagpakita na agad ang misteryosong matanda. Nagulantang siya nang sabihin ni Mang Artemio ang kanyang gagawin, kapalit ng malaking halaga. Ang ipapagawa sa kanya ay pasukin niya ang pinagtatrabahuan ng mag-asawang aswang sa isang malaking lumang bodega sa loob ng compound. Nang sumapit ang takip silim, ay tinungo ni Kadyo ang bandang likuran ng malawak na pader na balak niyang pasukin ng lumang bodega. May bitbit siya na mahabang gulok at isang bagong flashlight na ibinigay sa kanya ni Mang Artemio bilang proteksyon sa kanyang sariling kaligtasan. Matapos niyang palihim na makatawid sa kabilang pader at marating ang eksaktong lugar, ay pansamantala niyang inobserba ng bawat sulok kung paano makakapasok nang hindi siya namamalayan sa lumang bodega. Nahirapan muna siya makatawid sa kabila dahil medyo nilulumot na ang pader at mataas ang mga talahib na tila pinamamahayan ng maraming makamandag na ahas. Pagtabas niya ng damo malapit sa pader, ay nakita niya na may konkretong hugis bilog na dating dinadaluyan ng tubig kanal. Galing ito sa lumang bodega at dito niya balak sumuot na sa tansya niya ay hindi naman siya mahirapan sapagkat pagkapag niya itong papasukin gamit ng flashlight, wala na siyang sinayang na sandali. Agad siyang sumuot at nag-alay muna ng taimtim na dalangin sa kanyang isipan. Habang papalapit na siya sa pinakahangganan ng konkretong kanal, ay dito na niya narinig ng malapitan ang makina na may ginigiling na matigas na bagay. Kaya nang marating niya ang dulo nito, ay nasipat niya sa bahaging dulo ang kaunting liwanag. Palatandaan na malapit na siya sa hangganan. Mula sa pagkakadapa ay kailangan niyang ipihit ang katawan sa posisyong pahiga. Hindi siya nababahala na makalikha ng ingay dahil nag-uumikil sa kanyang tenga ang nakaririnding ingay ng makina. Nang tuluyan niyang marating ang dulo, ay nagigilalas siya. Mga nakikita niya sa loob ng bodega kung saan nakatapat sa kanya ang malaking makina. Ilang sako ang nakabalandra at naglalaman ng mga ito ng kalansay o buto ng mga tao. Malinaw niya itong nasaksihan dahil sumilip siya mula sa manhole. Kitang-kita niya ang mga sakong naglalaman ng mga buto ng tao. Pakiwarin niya ay pinuslit ang mga kalansay sa sementeryo. Napatakip na lamang siya ng ilong dahil nalalanghap niya ang makapal na alikabok na alam niyang nanggaling ito sa mga giniling na buto na ginawang pulbos. Bago si Kadyo lumabas sa pinagkukublihan, ay iginala muna niya ang paningin
kung saan pwede siya magtago ng pansamantala na hindi siya mapapansin para maiwasan ang peligro. Nakita niya sa bandang kaliwa ng makina na mayroong hagdan na gawa sa bakal. Natiyak niyang walang tao sa bandang itaas sapagkat nakita niya na dito kinukuha ng isang lalaki ang isang sakong naglalaman ng sarit-samong mga buto ng tao. Kaya nang sandaling umalis ang matangkad na lalaki, ay kumaripas siya ng takbo sa hagdan. Mabilis niyang inakyat ang ilang baitang na walang nakakapansin sa kanya. Dito na nasilayan ni Kadyo ang kabuuan ng loob ng lumang bodega. Habang nagtatago siya sa mga nakatambak na sako, doon niya napagtanto na isa pala itong pagawaan ng alak. Dahil agad niyang nasipat ang ilang malalaking karton at nakaukit ang pangalang Filomena Brandy. Namilog ang mga mata ni Kadyo nang makita niya sa bahaging gitna na pagawaan ng brandy ang nakakadiring senaryo. Natatanaw niya ang malaking hugis o balo at kinakalawang na tangke ng tubig na nakabukas ang ibabaw nito habang binubuhos ang ilang timba na naglalaman ng pinulbos na buto ng tao. Pagkatapos makumpleto ng mga taong naroroon, mailagay sa malaking tangke ang mga sangkap sa paggawa ng alak. At ang iba sa kanila ay umakyat sa gilid ng tangke na parang mga butike na walang kahirap-hirap. Nang nasa bandang bunganga na ng tangke ang higit sa 10 kalalakihan na nakapalibot sa malawak na bibig, ay malaya silang nakakakilos. Balanse ang bawat galaw ng kanilang katawan. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nasaksihan na may halong pagkamangha. At ang pagkamangha ni Kadyo ay napalitan ng takot dahil ang mga kalalakihang iyon na nasa bunganga ng tangke ay bigla na lamang nagbabaga ang kanilang mga mata. Unti-unti na rin nagbabago ang kanilang anyo na kawangis ng mabangis na aso na may matatalas na kuko at ngipin. Bahagyang tumutulo ang malapot nilang mga laway at dumidiretso sa loob ng tangke. Malakas ang kutob niya na ang malapot na likido na nagmumula sa 10 nilalang ang huling sangkap sa paggawa ng alak. Malakas ang kutob niya na mga hawa ang mga halimaw sa mga ordinaryong tao para magparami ng lahi sa pamamagitan ng pag-inom ng bagong likha na alak, ang Filomena Brandy, na malapit nang lumabas sa merkado at patok sa panlasa ng mga taong uhaw sa alak. Nilamon ng matinding sindak si Kadyo sa mga kahindik-hindik na kaganapan sa lumang bodega. Hindi niya inaasahan na ito ang kanyang matutunghayan. Habang abala ang mga nilalang sa kanilang ginagawa, ay biglang gumuhit sa kanyang paningin ang isang magandang babae na nakasuot ng pulang bestida. Dinaig pa nito ang modelong si Ina Raimundo. Nagilala siya nang tawagin ito ng isang empleyado sa pangalang Filomena na walang iba kundi ang mismong may-ari ng Filomena Brandy. Tila naging sunod-sunuran ng mga nakakilabot na nilalang sa malamodelong babae. Ang takot na lumukob sa katauhan ni Kadyo ay nabawasan at nauwi sa konting pagnanasa. Ang ganda mo naman. Ang sarap mong higa sa kama. Kahit na pinuno ka pa ng mga halimaw, ay gagasain kita. Patiyas mo, kakainin ko. Pabirong wika ni Kadyo sa kanyang sarili. Hindi niya inisip na nasa panganib ang kanyang buhay. Matapos utusan ni Filomena ang kanyang mga empleyadong halimaw, ay agad itong umalis patungo sa kabilang dako ng pabrika. Sa pagnanasa ni Kadyo ay nawala sa kanyang isipan ang misyon na ipinagawa sa kanya ni Mang Artemyong. Dahil abala ang mga nilalang sa kanilang ginagawa, ay palihim niyang nilisan ang kanyang kinasasadlakan at naghanap ng lagusan patungo sa kinaroroonan ni Filomena. Tila na humaling siya sa kagandahang taglay ng may-ari ng lumang pabrika.
nang maarating niya ang silid sa pinakakatagong sulok, malayo sa paggawa ng alak. Agad niyang napansin ang isang malawak na silid. Luma na ang gusali kaya maraming siwang sa bawat dingding at kisame. Palihim siyang umakyat sa kisame at sumilip sa butas. Laking gulat niya na makita niyang na nasa bandang banyo pala siya ng silid. Malinaw niyang nasisilayan kung paano hubarin ni Filomena ang suot nitong damit. Tumambad sa kanyang harapan ang hubad na katawan ng babae na halos markado ng tinta ang buong likod na may simbolo ng isang dyablo. Tumayo ang kanyang pagkalalaki na magsimula ng maligo si Filomena. Balak sana niyang magsariling sikap habang palihim na pinagmamasdan ang nakamamatay na alindog ng babae. Ngunit natatakot siya na baka magiba ang kisame kapag sinimulan niya na ito. Sa tindi ng kanyang pagkasabik ay halos tumulong kanyang laway at tumagos ng diretso sa butas ng kisame. Napatakip siya ng kanyang bibig nang lumapat sa noo ni Filomena ang malapot na laway dahil nakatingala ito habang naliligo at agad nitong naamoy ang malansang likido. Sa kasamang palad ay napansin siya ng hubad na babae sa loob ng kisame habang nanilisik ang mga mata. Sa takot ni Kadyo ay mabilis siyang gumapang palabas sa kanyang pinagsuotan. Subalit biglang bumigay ang kisame at nahulog siya sa mismong silid ni Filomena. Inda niya ang matinding sakit sa balakang nang sumalpok siya sa sementadong sahig. "Wisit! Naloko na! Patay na tayo ngayon!" Wika muli ni Kadyo sa kanyang sarili. Lalo siyang nagimbal nang lumabas sa banyo si Filomena na walang anumang saplot sa katawan. Sino ka? Bakit ka nakapasok rito? Binubusuhan mo ba ako? Ako po si Kadyo. Hindi po kita binubusuhan. Naligaw lang po ako sa lugar na ito. Talaga? Huwag mong sabihin naligaw ka rin sa itaas ng kisame. Wes, nandito ka na sa akin silid. Ay pagbibigyan kita. Maaari mo akong tikman hanggang gusto mo. Halika at paliligayahin kita. Tila nahipnotismo si Kadyo sa sinabi ni Filomena. Marahan siyang tumayo at mabilis na lumapit sa nakahubad na babae sa kanyang harapan. Naging maamo siya dito at parang minamanipula ang kanyang isipan. Ngunit nang magdadampi na ang kanilang labi, ay niyakap niya ito at biglang naduwal si Filomena. Bigla nitong naamoy ang impaktong kilikili ni Kadyo. Tila sinuntok ng amoy bawang na hininga si Filomena. Peste kang lalaki ka. Lumayo ka sa akin, ang baho mo. Nangangamoy bawang ka, punyeta. Pabulyaw ni Filomena. Sabay tulak kay Kadyo sa puntong iyon ay biglang bumalik ang kanyang kamalayan. Sa tindi ng galit ni Filomena ay agad itong nagpalit anyo bilang isang nakakatakot na halimaw. Matapos magpalit anyo ay walang habas na sinunggaban si Kadyo. Naging alerto naman ang binata at mabilis na hinugot ang sundang at walang alinlangan na tinaga sa liig si Filomena. Humandusa yung babae sa sahig, ngunit patuloy niya itong pinagtataga. Gayon pa man sadyang mabagsik si Filomena dahil hindi man lang ito namatay sa tindi ng pinsala. Kabado siyang lumabas ng silid at nagimbal siya sa kanyang nakikita. Pakiwari niya ay nararamdaman na siya ng mga empleyadong halimaw. Kabilang na ang kapitbahay nilang mag-asawang aswang. Nanigas siya sa kinatatayuan na magsimula na rin magbagong anyo ang mga manggagawa sa lumang bodega. Nawala na si Kadyo ng pag-asang mabuhay nang palibutan siya ng napakaraming halimaw. Ngunit akmang atakihin na siya ng mga ito, ay biglang nanuot sa kanyang ilong ang nakakahilong amoy ng gasolina. Pati ang mga aswang ay naibaling ang atensyon sa umaalingasaw na amoy ng gasolina. Nang ibaling niya ang kanyang paningin sa malaking tangke,
ay gumuhit sa kanyang paningin si Mang Artemio kasama ang ilang kalalakihan na may bitbit na mga itak. Malinaw niyang nasisilayan kung paano buhusan ng mga tauhan ng matanda ang bawat sulok ng pagawaan ng alak. Matapos kumalat ang gasolina sa buong paligid, ay mabilis itong sinindihan ng apoy ng isang lalaki at sumiklab ang matinding apoy. Nataranta ang mga aswang, lalo't takot sila sa apoy. Nang kumalat ng apoy sa malawak at mabahong pribadong pasilidad, ay nagsimula ng kumilos ang pangkat ni Mang Artemio. Matapang nilang hinarap ang mga halimaw. Ang iba sa kanila ay balak tumakas at hindi naisip ang kaligtasan ng kanilang amo na si Filomena. Pati si Kadyo ay matapang na ring nakipagsagupan sa kampo ng kadiliman na balak magparami ng lahi at magasik ng lagim sa sanlibutan. Makalipas ang ilang minutong bakbakan sa pagitan ng pangkat ni Mang Artemio at Kadyo laban sa kampo ng dilim, ay tagumpay nila itong nagapi hanggang sa harapin nila ang pinunong babae. Mas lalong nakakakilabot ang anyo ng may-ari ng paggawa ng alak nang tubuan nito ng malalapad na pakpak. Subalit, hindi naman nagpasindak si Mang Artemio at matapang niya itong hinarap gamit ang itinatago niyang kapangyarihan galing sa sagradong medalyon ng 7 Arkangheles. Malayang nakakatalon ng mataas ang matanda at doon niya sa ere tinabas ang pinuno ng mga halimaw. Dahil kumakalat na ang apoy sa loob ng bodega at maaari na silang matupok, ay tumulong na rin si Kadyo at ang ilang kalalakihan na lupigin ang mabangis na nilalang. Sa kabutihang palad ay malayang naitarak ni Mang Artemio ang itak sa puso ni Filomena, dahilan para bumulusok ito sa lupa at bawian ang buhay. Matapos mamatay ni Filomena, ay magkakasama silang nilisan ang lumang bodega. Doon sila lumabas sa imburnal na pinagsuotan ni Kadyo para hindi sila ang paghinalaan na nagwasak sa pabrika ng Filomena Brandy. Lalo't confidential ang kanilang misyon sa pamumuno ni Mang Artemio. Nang makalabas sila ng manhole sa bahaging likuran, inintay muna nilang matupok ang buong gusali bago tuluyang umalis. Kasamang natupok ang bangkay ni Filomena at kanyang mga tauhan sa paggawaan ng alak. Walang sino mang naging saksi sa mga nangyari. Magkakasama nilang binagtas ang labasan patungong highway at sinalubong sila ng malaking van na pagmay-ari ni Mang Artemio, na nagmay-ari din ng isang brand na alak na kilala sa Pilipinas. Habang nasa loob sila ng sasakyan, ay nagsimula ng magpaliwanag ang matanda kay Kadyo. Paliwanag ni Mang Artemio ay ginamit lang siya nito bilang pain sa mga halimaw para malayan nilang mapasok ang lumang bodega. Nalabis niyang ikinagulat dahil muntikan na siyang mamatay sa kamay ni Filomena, ang may-ari ng Filomena Brandy. Nagsitayuan ang kanyang mga balahibo nang sabihin ng matanda na isa itong antingero at nagtatangan ng makapangyarihang medalyon na may kakayahang maglakbay sa nakaraan at hinaharap. Kaya pala bigla na lang itong naglaho sa kanyang paningin. Nakita ni Mang Artemio sa hinaharap na maghahari ang kasamaan na pinamumunuan ni Filomena. Ang lahat ng mga tao sa sanlibutan ay magiging ganap na halimaw sa pamamagitan ng pag-inom ng Filomena Brandy. Kaya naglakbay siya sa nakaraan para lutasin ang paparating na sigalot sa hinaharap na magiging mortal niyang karibal sa paggawa ng alak at magpapabagsak sa kanyang negosyo. Matapos isiwalat ni Mang Artemio ang buong katotohanan kay Kadyo, ay ibinaba siya nito sa kalagitnaan ng abalang kalsada. Ibinigay sa kanya ng matanda ang 100,000 bilang kabayaran sa pagiging pain. Nahulaan din ni Mang Artemio na si Kadyo ang magliligtas
sa hinaharap sa isang malalim na kadahilanan na walang iba kundi ang kanyang kapalpakan na nag-uwi sa tagumpay. Nakatulong sa kanya ang malakas na amoy bawang sa kanyang kilikili at hininga na normal nang lumalabas sa kanyang katawan. Nang makuha niya ang malaking halaga at makababa sa sakyan, ay isang lagusan ang lumabas patungo sa hinaharap sa mundong pinagmulan ni Mang Artemio. Bago tuluyan lamunin ng mahiwagang lagusan ang van, nagwika sa kanya ang matanda na muling magtatagpo ang kanilang landas sa hinaharap at magiging bahagi siya ng kumpanya bilang manager ng lokal na brand ng alak. Maliwanag na sa kanya ang lahat na si Mang Artemio ay nagmula sa future at bahagi lamang sila ng nakaraan. Ngiting tagumpay siyang umuwi sa kanila bitbit ang malaking halaga bilang simula ng maunlad nilang buhay ng kanyang tiyo Mario. Panatag na rin ang kanyang loob na magiging matagumpay siyang tao sa hinaharap bilang bahagi ng isang malaking kumpanya ng alak. Palagi na rin siyang bumibili ng pabango at deodorant bilang pangontra sa matapang na amoy sa kanyang katawan. Happy New Year mga katambol! Sana po'y maayos at malusog ang ating pangangatawan sa pagsalubong nitong 2025. Maraming salamat sa inyong pakikinig. At palike na lang ng video ito at sa mga bago'y pa-subscribe na rin at share. Salamat!